Hi. So, welcome to the part 2 of our video. Sorry, nakat siya in the middle. Um, Yun nga. So, that is your stereotyping. Now, let's go to the gestures. Ano ba yung gestures? A mode of nonverbal communication in which information is conveyed by movement of hand, arms, or the parts of the body. So, in a normal person naman, meron tayong mga common gestures every time nakipag-usap tayo for the example nito, gestures na yan. Ngayon, always remember na ang chine-check na natin dito is yung quality ng psychomotor activity ni patient ninyo. Tignan nyo yung mabuti yung quality ng gestures niya. Maayos ba? Excessive ba? Normal ba? Yun yung mga titignan nyo sa gestures ni patient. Next is yung grimace nila o yung facial expression ni patient mo. 'Di ba na-discuss na natin earlier kanina yung facial expression ni patient. Yung facial expression niya ba spontaneous, appropriate dun sa situation, may um very good ba yung ayun nga spontaneous ba? Um Nahihirapan ba siyang mag-elicit ng facial grimace niya? Yun yung iche-check mo sa quality ng kanyang psychomotor activity. Restlessness, persistent and generalized diffuse, increase in body movement and inability to relax. Kung maalala niyo kanina, yung mga patient niyo na in severe anxiety, agitated sila. Um, Agitated yung patient mo, restless siya, hindi siya mapakali. So, yun yung restlessness. And yung automatic obedience or yung phenomenon of undue compliance with instructions. OA tong sumunod yung mga patient nyo na to. Sabihin mo sa kanya, magtaas siya ng kamay, gaganon siya kaagad. Talagang as in spontaneously, OA na pag OA na pagsunod doon sa sa instructions mo. Next is yung echolalia. Sa echolalia naman is yung repetition of parts of sentence or whole sentence na sinabi mo dun sa patient mo. Echo, ini-echo niya yung sinasabi mo. Pag sinabi mo kamusta, sasabihin niya rin kamusta. Tapos kung ano nang next na sasabihin mo, uulit-ulitin lang ni patient mo. That is echolalia. Ngayon, kapag yung movement mo naman yung ginagaya niya, inuulit niya rin. Echopraxia naman na ang tawag doon. So, imitation po yung ano, imitation tsaka repetition. Yun yung keywords natin dito. Lastly, yung negativism naman. Sa negativism, talagang um, resistant siya. Yun yung pinaka key term dyan. Resistant siya sa lahat ng suggestion mo. Talagang ayaw niyang sumunod. Yun yung negativism ni patient mo. Yun yung negativism. So, that is yung quality. Pag-check ng quality ng ano, ng psychomotor activity ni patient. Di ba dalawang i-check? Isang quantity at saka yung quality. Kung gaano kagalaw si patient, tapos kung kamusta yung paggalaw niya. Yun yung gusto mong i-check dyan. Now we go to the speech ni patient nyo. Kamusta yung speech ni patient mo? Good initiation, good reaction time. Yung rate ba ng pagsasalita niya mabilis, mabagal? Productivity, yung volume malakas, biglang hihina, parang Lani Misalucha, Queen of Dynamics, ganyan. Yung tone niya ba, normal lang ba? Bigla-bigla bang ganito lang, monotone? O kaya, pabago-bago? May relevance ba yung sinasabi niya? Yung stream, yung pagkakasunod-sunod, okay ba? Coherence at saka yung iba pang pwede natin pag-usap. Pwede pa under speech. So, isa-isay natin. Yung initiation, spontaneous. Kinausap mo siya. Kamusta ka po? Kamusta ka patient ganito? Sumagot naman siya, okay lang po ako. Spontaneous siya, maayos naman. Speaks when spoken to. O kaya, yung patient mo ba, monosyllabic, minimal lang yung sagot niya sa'yo. Kamusta? Pwede mo bang ikwento sa akin kung kamusta yung araw mo? Okay lang. Ganun lang. Panay, minimal lang na sagot. O kaya minsan, walang sagot. Mute. Yung reaction time niya ba? Kamusta yung reaction time ni patient mo? Nung kinausap mo ba siya, agad siyang nag-respond sa'yo. Normal, normal yon. Kapag delayed, mapapansin mo naman kapag medyo mabagal yung response niya, bakit parang kanina ko pa siya tinanong kung kamusta siya, ngayon pa lang siya sasagot, shortened ba? O kaya minsan,
mahirap i-assess, may mga gano'n. So, ilalagay niyo lang depende sa observation ninyo, 'no. Rate din, mabilis, mabagal, ilalagay mo 'yan. Kung normal lang, normal lang. Yung productivity, monosyllabic 'yan. Yun yung, um, "Saan ka nanggaling kagabi? Namasyal daw kayo, ah." Diyan, gano'n lang. Monosyllabic lang talaga. Elaborate replies, diyan kami nanggaling kanina, naglakad kami tapos may hinanap kami." Mga gano'ng type ng reply. O kaya parang pressured na reply. Yung volume po ba ng speech ni patient ninyo, kamusta? Normal ba? Biglang nag-i-increase, biglang decrease, 'yan. Yung patient dati na ng kaklase ko, meron siyang patient, yung patient na nakuha niya merong, rapid na type ng rate ng speech as in di mo maintindihan, para siya nagra-rap. So, malas niya kasi kailangan naming kunin yung mga sinasabi niya during nurse-patient interview. Kailangan naming, i-memorize yung mga sinasabi ni patient kasi ilalagay namin yun sa isang buong ano, NPI, sa isang buong, output namin, eh. So, ewan ko kung paano niya nagawa yun. Hirap na hirap siya kasi ang bilis talagang magsalita ng patient mo to the point na hindi ng patient niya, to the point na hindi namin maintindihan lahat. So, tone, iche-check mo rin yung tone, monotonous ba, 'di ba, yung parang sa ano yun, sino yung babae dun sa ano, sa Pepito Manaloto, yung talagang monotonous yung tone niya. "Okey lang ako, masaya ako," mga ganyan. Talaga ba? Hindi mo pansin, talagang monotone yung patient niyo or normal variation, parang ito lang, parang ganito sa akin, normal variation. Relevance, fully relevant ba, sometimes off target, yung reply niya sa'yo, "Kamusta ka? Kumain na ako." Mabait ba siya? Ay, matalino ba si ganito? Mabait siya, mga gano'n, mga ganyan. Mga simple ano, titignan niyo kung relevant ba yung speech, yung reply ni patient sa'yo or kaya sometimes off o kaya minsan irrelevant. Yung patient din ng isa kong classmate na tinatanong siya kung ano yung nakikita niya dun sa picture, mamaya iba pa kasing ano yun, iba pa kasing assessment yun, eh. Pero yung relevance nung sinasabi niya, malayong-malayo dun sa gusto naming marinig sana, yung tina-target mo sana. Stream, kamusta yung stream, normal, circumstantial, tangential, kung circumstantiality, tangentiality, mamaya i-discuss natin yan. Coherence, fully coherent ba, yung patient mo nung kinausap mo ba siya, nung nag-reply siya sa'yo, alam niya ba yung mga sinasabi niya? Aware ba siya sa sinasabi niya? O kaya minsan may loosening of association. So, mamaya, i-discuss din natin yan sa thought process ni patient niyo. Hmm. Yan, mga others is rhyming, panning, echolalia, perseveration, neologism. Meron kasi, yung iba, especially dito, ma-discuss natin. So, for other assessment ng ano niyo, ng speech ninyo, sa panning, ito yung humorous use of word, phrase, so as to emphasize or suggest its different meanings or applications. Mapapansin niyo 'to sa mga patient, yung mga puns, 'di ba? Yan, pun intended, pun not intended, mga ganyan. O kaya neologism. Neologism is yung gagawa sila ng new words. Neo meaning new words. Yung mga patient nyo, gumagawa sila ng sarili nilang version ng words. O kaya verbigeration, a manifestation of stereotype consisting of morbid repetition of words. Morbid repetition of words, phrases, and sentences. So, yun po yung para sa speech ni patient ninyo. Next is mood. Yan, yung mood ni patient nyo can either be, maa-assess mo yan, subjectively, objectively, ano yung range ng mood niya, yung reactivity ng mood niya, yung appropriateness ng mood niya on the current situation, congruity and liability. Isa-isahin natin 'tong mga 'to. Hmm. Objective, depressed, euphoric,
elated, blunted, flat. Yan. I-check mo kung yung patient mo objective. Kung ano yung nakikita mo na mood ni patient, kaya nga siya objective. Elated ba si patient mo? Kapag elated si patient mo, may feelings of joy, euphoria, parang sobrang saya ni patient, masaya. Intense self-satisfaction or optimistic si patient mo, yan yung makikita mo sa mga patient na elated. Sorry, dito na dapat yan. Yan. Yung patient mo ba euphoric? Excitement and intense feeling of well-being and happiness. Iba ang difference ng elation sa euphoric. Sa elation kasi merong, yan, increased psychomotor activity. While si euphoric naman is yung feelings lang. So, yun yung difference nila. Now, meron ding dysphoric or unpleasant, uncomfortable, and dissatisfied. Malungkot yung patient mo. Kabaligtaran ng euphoric. Feelings pa rin to. Irritable mood, annoyed, o kaya parang um, iri- irritable yung patient mo, feeling annoyed, hindi siya comfortable. Papunta na sa anger yung state ni patient mo, yun yung mood niya at that time. Next is yung ecstasy or ecstatic feeling, an extreme state of happiness. Especially when feeling pleasure, yan, ecstatic, talagang extreme feeling of happiness. Exaltation naman, feeling of intense elation and delusion of grandeur. May kasama ng delusion of grandeur, 'di ba? Delusion of grandeur is yung feeling niya ano, may mga delulu, yun nga basic ano yan ako ang hari ng ano, akong hari ng England, ganyan yung delusions of grandeur. They think highly of themselves, mga delusions nila. Expansive mood, o kaya yun yung expressions of feelings without restraint, frequently with an overestimation of their significance and importance. Expansive mood, talagang si patient mo ano na siya, lahat na lang ng nararamdaman niya talagang sinasabi niya. Yun to the point na wala naman talagang ano to, wala namang importance talaga, walang significance sa day-to-day life niya. Pero talagang kung makapag-express siya ng feeling niya is lahat na lang feeling, lahat na lang sinasabi niya, lahat na lang sabi niya, malungkot ako, masaya ako, naiihi ako, mga ganyan. Expansive mood talaga, expressions of feelings talaga without restraint and frequently with an overestimation of their significance and importance. Range naman is, i-check mo dito yung range ng mood ni patient. It can either be wide or restricted lang talaga. Wide range of mood o kaya restricted lang over a course of time, um, horizontal na happy, sad, angry, placid, fearful, ganun lang. Talagang restricted lang to that area. Pero kapag medyo meron siyang variety, wide variety o marami siyang mood na express depende sa situation, ilagay niyo wide. Kapag restricted lang talaga sa paulit-ulit na napapansin niyo na yun lang at yun lang talaga yung mood ni patient niyo, ilagay niyo yung restricted. Reactivity, present ba? Absent ba? Yun yung titignan niyo kung merong mood ba na pinapakita si patient natin. That's for the speech ni patient ninyo. And put that, I mean sa mood. Sa mood ni patient ninyo. Napunta tayo sa affect niya. Yan. Yung affect ni patient. First, we have the asthenic. Ayan. I mean athenic. Sorry. Athenic. Dito naman sa athenic na to, ang meron dito sa patient yung affect nila is nag-express sila ng uh, strong emotions, mga strong emotions tulad yan, tulad ng joy, hate, may anger sila na pinapakita.
mga strong emotions. Ang asthenic naman is yung weaker o kaya mga passive lang na type ng emotions. Yun yun. Tulad yan ng fear, sadness, lagyan natin dito. Passive, weaker emotions. Fear, sadness, anxiety, shame, yung mga patient nyo. Kaya, minsan flat, mga almost wala na siyang, almost no emotional expressions at all sa patient natin. Makikita mo yan sa ano nila, makikita mo yan sa voice, talagang lack of affect completely talaga. Ito common to sa mga patient nyo na inappropriate kasing affect nila. So common to sa mga patient nyo um with schizophrenia, yan mga patient nyo with schizophrenia. So almost no emotions. Almost no emotions. Now for blunt naman, itong mga blunted affect ni patient ninyo, reduced emotional expression. Meron naman siyang pinapakita pero yung type ng emotion niya is talagang mapapansin mo kulang dun sa situation, parang ganyan. So ito naman ang dito naman is reduce yung ano natin. O kaya minsan naman may mga constricted patients ay mild reduction lang naman in emotional expressions. Ito yung mga parang less severe na version ng ano ba to? Less severe na version ng blunt. So mild reduction lang in intensity of emotion that is less severe than that of your blunted affect. Next is yung we have the restricted. Restricted mild reduction in range and intensity of emotional expression, less severe than blunted. So mild reduction in range and intensity. So both range and intensity. Next is yung inappropriate naman. Ito, sorry. Sa inappropriate, emotional response is not suitable. So inappropriate, self-explanatory, hindi siya tugma. Not suitable. Not suitable to the situation. Yun naman yung inappropriate. Next is yung incongruent. Hindi mo ma-distinguish mismatching. May mismatching na nagaganap ng um may mismatching sa expressions, sa affective expressions and content speech ideation. So sinasabi niya masaya siya. Masaya siya. Okay lang, masaya ako. Pero yung mukha niya malungkot. So may mismatching na nagaganap. Mismatch feelings in consonance doon sa speech and ideation. So sinasabi niya, okay lang ako pero umiiyak siya. Si patient niya umiiyak. So that is incongruent, mismatch. Meron naman mga labile emotions that are abrupt, mabilis, biglaan, unstable, pabago-bago, and often changing quickly and not fitting the situation. So pabago-bago, yan. Pabago-bago, kaso hindi rin siya naka-fit doon sa external stimuli or doon sa situation. Hindi appropriate, hindi akma. So, nagbabago bigla. Kanina masaya lang siya, tapos bigla malungkot na naman siya, mga ganyan. Labile affect. Affective incontinence naman is inability to control the affect. O kaya, sudden outburst ng laughing o kaya crying without even control. Hindi nila makontrol. Sudden outburst. Yan. Kaya siya tinawag na affective incontinence. Yan. So, dito medyo mahaba-haba dito sa thought process. So, punta tayo sa thought ni patient ninyo. The thought,
punta na tayo din sa thought. Dito naman sa thought, for the thought, i-divide natin siya into four subdivisions para mas, ano natin, mas makita natin kung kamusta ba yung thought process ni patient ninyo. So, first, may disorder of form of thought, o kaya disorder of stream, disorder of procession, o kaya content. Titignan natin isa-isa. Punta muna tayo din sa form of thought niya. Sa disorder ng form of thought ni patient, asynthesis or yung derailment, merong lack of adequate connections between successive thoughts or may loosening of association. Diba? Loosening of association simply means that the patient's thoughts are unrelated. Common ito sa mga patient with mania or schizophrenia. Dito, nangyayari, walang connection. Lack of adequate connection. Walang connection. Yung susunod, yung unang sinabi niya doon sa susunod na sasabihin niya. So, yung patient niyo, yung topic niya, may jump. May jump to, may jump from topic to topic. So, paano ba? Paiba-iba. Walang connection talaga. Ngayon, pinag-uusapan nyo lang yung ice cream, biglang pupunta sa sasakyan, biglang pupunta sa, um, biglang pupunta sa bahay, mga ganyan. Um, walang clear links. Walang clear na link between doon sa topic nung pinag-uusapan ninyo. Common example nito ito. How did you bruise your arm? I woke up in the morning. I washed my face. So, di ba? Ang layo. Ang layo. Ang layo nung ano niya. Ang layo nung sinasabi niya. Ang layo nung pinunto niya. Pero pinakadulo, I entered the building and hit my arm with the door. O yun. Yun lang naman pala yung sasabihin mo, pero ang dami pa na idagdag. Ang daming unrelated topics. No? Next is metonyms. Metonyms naman, dito ang nangyayari is parang a figure of speech where something is referred to by the name, something closely associated with it. For example, yung patient nyo, parang figure of speech siya eh. Yung White House, example niyan, yung White House. White House, hindi naman siya ang ibig, may naka-associate na symbolic association, symbolic substitution ng language. Ang sabi ni patient is, hindi, sinabi niyo White House. White House, ibig sabihin yung bahay ng presidente. O kaya yung Pentagon, ibig sabihin yung um, US military US military leadership, yung bahay ng US military leadership. Ngayon, ang relevance ng metonyms, lumalabas kasi ito sa mga disorganized speech. Yung patient nyo, sinasubstitute niya yung mga terms. Halimbawa, sabi, yung simpleng spoon na ginamit ko para sa buhok ko. Sasabihin niya bigla, sabi ko, ano bang ibig niyang sabihin? So, ang nangyayari dito is yung sinasubstitute niya yung terms sa ibang way. So, disorganized speech. Substitutes terms. So, yun yung nangyayari. Merong substitution of terms differently. Sorry. Next is yung over-inclusion. Sa over-inclusion naman, sobrang daming dinagdag. Over-inclusive thinking happens when a person can stick to clear ideas or goes off topic easily, mga ganito. Nagdadagdag sila ng um, maraming details, pero yung gusto nilang ipunto nandun pa rin. So, nagdadagdag sila um, ng
ng excessive amount of information. Pero yun nga, yung gusto talaga nilang ipunto, meron na. For example, ito. For example, when asked, for example, when answering the question, ano ang are fit vehicles? Tinanong mo siya. Yung mga patient na may over-inclusive thinking, ang ginagawa nila, since yung paa nila, since they tend to think daw yung mga paa, they tend to think feet as vehicles based on the fact that feet transport people and items from one place to another, just like vehicles. So, people with OT would not place feet in the hip vehicle category because they believe that wheels are the necessary feature of vehicles. So, alam nila, pero yung over-addition ng details nandoon, dumadagdag doon. Common to sa mga patient nyo na common to sa mga patient nyo with schizotypia or schizophrenia. Ibig sabihin, overly responsive yung utak nila. To the point na may mga pumapasok na unrelated naman na sana na information, na hindi naman na kailangan sana na information. Though, alam nila yung topic. Yun. Yun yung over-inclusive. Ang dami nilang dinagdag. Alam naman nila, ganun. Next is punta na tayo sa disorders of stream of thought. Kanina, yung mga diniscuss natin is disorder of form of thought. Kung paano nila isipin kung paano nila isipin yung isang bagay. Either as in disease or derailed, pabago-bago ng topic, o kaya yung patient nyo nagsasubstitute ng mga terms differently. Iba-iba yung gamit, iba-iba yung definition nila sa mga terms, sa mga bagay-bagay. O kaya minsan yung patient nyo nag-over-inclusion, nagdadagdag ng mga extra details. Yun yung form of thought. Yung disorders ng form of thought ni patient nyo. Ngayon, punta naman tayo sa stream. Stream, papasok dito yung disorders of tempo. Disorders of tempo, the abnormality in the speed of the production of one's thought. Kung paano ma-process, paano ma-produce yung thinking ni patient niyo. Merong retarded thinking. Ibig sabihin, kapag retarded thinking, medyo mabagal. Mabagal na flow of thought. Associated features nito is lack of attention and concentration. Hindi makapag-decide ka agad. Saan tayo kakain, be? Hindi ko nga alam eh. Mga ganyan. No clarity in thinking. Hindi clear, hindi concise. Hindi niya alam. Hindi pa siya sure sa iniisip niya. Medyo dull, fuzzy in the head. Kita to sa mga patient nyo na may depression and manic stupor. Mabagal ang thinking nila, mabagal ang thought process nila. Next is yung mga flight of ideas. Fragmental ideas, frequent shifts in conversation topic. Most commonly seen in manic episode, overstimulated, sobrang bilis. Pabago-bago. Sa sobrang bilis, nag-iiba na. Yan. Frequent shifts. 'Di ba? Kanina mabagal, ngayon naman pabago-bago ng topic. For example yan, I went to the market. I should read the book. I should read that book. Yeah. When did you buy this dress? Tinanong mo. It's a lovely evening. Ganyan. Diba? Pabago-bago siya ng topic. Kakaiba. I should go for a walk. I feel like I'm having a chocolate. Pabago-bago sila ng topic. Fragmented ideas. So, may problem talaga dun sa pag-flow ng thought process, ng thought ni patient. Kaya, disorder siya ng stream of thought. Yung kanina, retarded thinking. Now, flight of ideas. Next is circumstantiality. Sa circumstantiality naman, using of excessive details. Di ba? Parang magkakadikit na nga lang yung definition nito mga to. Which distract from the central theme of a conversation. So, may mga unnecessary details or mga irrelevant remarks causing a delay in getting to the point. So, itong mga to, kita to sa mga patient with schizophrenia and obsessive, mga patient with OCD. Yan, tinanong mo siya, halimbawa nagtanong ka, why do people comb their hair? Because it makes a light in life.
My box is broken. Help me, blue elephant. Isn't banana. I like electrons. Hello, please. Yan. Dami niya ng sinabi. Excessive details, which distracts from the central theme ng conversation. Nawala na yung mismong topic ninyo dahil ang dami yang dinagdag na details. Next is tangentiality. Final goal is not reached and patient loses track of original question. For example, where are you from? The person answers, my dog is from England. O, diba? They have good fish and chips there. Fish breathe through gills. So dito, ang mapapansin nyo dito sa mga patient nyo, unlike sa circumstantiality na may excessive details, dito, kung papansinin nyo yung response ni patient, malayo, hindi magkakadikit, walang pattern. Paiba-iba lang talaga. Kung babalikan nyo sa tangentiality, dito, ang nangyayari dito, merong pattern. Kung mapapansin nyo ang response ni patient, nandoon pa rin yung thought. Kaso, nawawala yung good tracking, yung pagkakasunod-sunod ng tao. Ba, tinanong siya kung taga saan siya. Nasagot niya naman, from England. Kaso, my dog is from England. So, medyo palihis. They have good fish and chips there. Sa England, meron daw good fish and chips there. Tapos, dun sa next na sasabihin niya, fish breathe through gills. Yan. May connection pa rin doon sa naunang sinabi niya. So, though nawala na yung ganun. Nawala na yung sagot niya sa original question. Nandun pa rin pero yung connection nandoon pa rin. So, dito may connection sa first na sinabi niya. Yan, my dog is from England. Sa England, meron daw silang good fish and chips. Biglang sasabihin niya yung fish breathe through gills. Yan. So, tangentiality connected dun sa previous na sinabi niya. Pero, hindi mo na makuha yung tamang response dun sa tanong mo. Tinanong mo lang naman kung nasaan na yung ganun, yung kung taga saan siya, pero yung pinuntahan is umabot kayo hanggang din sa may fish breathe through